Pakikibaka laban sa 10,000 ibang lahi Kabanata 24-25 nagpapatuloy. Pagkatapos magmeritisan ng dalawang matanda, may tama daw ang tatay ni Nanding. Nagsimula ng lumusab ang mga alien na 10,000 ibang lahi. Hinarap sila ng mga Magi-Geteng na mandirigma ng bansa. Unang nagpasikat si Chu Xinghe, ginamit nito ang kanyang domain sword manifest. Nakulong sa bilog na malakas na enerhiya ang mga ibang lahi nasa unahan. Sa loob ng domain may lumabas na mga espada na gawa sa enerhiya. Sabay pinaulanan nito ang mga ibang lahing mananakop. Si Su Chang naman ang sunod na nagpasikat, tinalian nito ang ibang lahi at kinontrol para gawing atabs nito. Hindi naman nagpahuli sa laban si Emperador Qin kasama ang buong puwersa nito nakipagbardagulan. Si Kinsoy at Qinying sabay silang nagtanim ng punong halaman Aloe Vine Strike. Nagbigay naman ng hudyat si Chu Xinghe sa mga sundalong may hawak ng kanyon. Nang makita ito ng tatay ni Nanding, agad siyang nagutos. Pinaputukan nila ito ng kanyon. Napulbos na tinamaan ang mga ibang lahi. At sunod-sunod nang nagpaputok ng kanyon ang mga sundalo. Habang nagpapatuloy ang digmaan, may isang malaking papalapit sa kanila. Nagulat si Commander Wang Zai sa laki nito, ngayon lang daw siya nakakita ng ganito kalaking alien. Papalapit ito sa kinarurunan ni Su Chang. At napasabi siya na isa itong higanti kasing laki ng pader ng ikapitong depensa. Inatake ng higanteng alien si Su Chang. Buti na lang nakailag siya at ginawang panangga ang kinokontrol nitong ibang lahi. Inutusan naman ni Emperador Qin ang isa sa malakas niyang alagad na tulungan si Su Chang. Nang makaligtas ito sa atake, sinabi niya na malakas daw itong kalaban. Pagkarinig nito ay nagpasya si Emperador Qin na unahin muna nila ang higanteng alien. Inutusan niya ang lahat ng kanyang puwersa na atakihin ito. Kaso sa lakas ng higanteng alien, parang balon lang sa kanya na pinapaputok ang mga bayaning patay. Kahit ganon pa man, hindi pa rin nagpatinag ang puwersa ni Emperador Qin, lumaban pa rin sila. Inakyat at kinuyog nila ang higanteng alien. Nagbigay naman ng utos si Commander Wang Zai, depensahan daw ng mga bayani ang ikapitong depensa at ang mga sundalo sa mga mahinang ibang lahi lang pumalag. Sumunod sila kay Commander na bumaba na sa battlefield. Pinangunahan niya ang mga batang bayani, sila daw ang haharap sa higanteng alien. At nagpatuloy ang bakbakan sa ikapitong depensa ng bansa laban sa 10,000 ibang lahi. Samantala ang puwersa ng ating bida kaka-teleport lang 200 kilometro ang layo sa frontline. Tinanong ni Nanding kung kaya pang gumamit ni Chu Chan ng teleport. Sumagot si Chu Chan na kailangan niyang gawin ang lahat dahil nasa panganib ang kapatid niya. Samantala sa frontline, sinabihan ni Su Chang si Emperador Qin na sila na ang bahala sa higanteng alien, tumulong na lang daw ito sa iba pang bayani. Sinunood naman ito ni Emperador Qin, sinabihan niya ang lahat ng atabs niya na tumulong sa ibang bayani. Unang umatake si Su Chang, magpapasikat ito sa mga netizen. Gamit ang kinokontrol nitong ibang lahing alien. Sinabayan ito ng Domain Expansion Sword Manifest ni Chu Xinghe. Pinaunlanan nila ito ng atake. Ang pinagsamang punong halaman ng magkapatid na Kinsoy at Qinying. Killing Flame ni Commander Wang Zai. At marami pang ibang atake ang tumama sa higanteng alien. Nagsabi si Commander Wang Zai na kahit gaano pa ito kalakas, hindi daw nito kakayanin ang pinagsamang lakas ng mga bayani. Ang higanteng alien naman ang umatake sa kanila gamit ang dalawang espada nito. Sa lakas ng atake, tumilapon silang lahat. Hindi nila kayang pigilan ang lakas ng higanteng alien. Nagpakawala ito ng isang malakas na ipo-ipo, tinangay nito ang mga bayani. May lumilipad na helicopter papalapit sa higantay. Napansin ito ni Chu Xinghe, iniisip niya kung sino ang nakasakay sa helicopter. Narinig niya ang boses ng nakasakay dito, napagtanto niya na ito ang tatay ni Nanding. 3 minuto bago mangyari ang sakuna, nagpaalam ang tatay ng ating bida sa kasama niya. Ihilang daw siya, sinabi naman ng kasama niya na bilisan ang pag-ihi dahil marami silang kalaban. Hindi niya daw pwedeng hayaan na mamatay ang mga batang bayani, kailangan niyang gumawa ng paraan. Sinabi ng kasamahan niya na bahala daw ito sa buhay niya, sabay nagpaalam sila sa isa't isa. At ayon, isasakripisyo ng tatay ni Nanding ang kanyang buhay para sa bayan. Sinigawan siya ni Chu Xinghe na itigil ang balak nitong pagpapakamatay dahil siya ang sisisihin ni Nanding pag nagkataon. Nagutos naman si Commander Wang Zai na pagkakataon na ito wag sayangin ang sakripisyo ng matanda, paputukan ng malakas ang mga kalaban. Seryoso na ang tatay ng ating bida, babanggain niya ito.
Kaso may biglang lumabas na malaking puno galing sa lupa at dinapos ang helicopter. Ang ating bida pala, buti na lang umabot siya sa oras. Sinilip ito ng tatay ng ating bida. Laking gulat niya dahil nakilala niya ang nakamaskara. Si Nanding ang kanyang anak na gwapo na wala pang jowa. Lahat ng mga netizen at mga bayani ay napatingin sa kanya dahil dumating na ang kanilang idol Lodi. Sa kasamaang palad, atakihin siya ng higanteng alien kaya itinapon ni si Chu Chan na pabigat. Buti na lang nasalo ito ng kanyang kapatid, sabay nag-utos si Nanding patayin ang mga kamera at tumigil muna sila lahat sa pag-streaming sa social media. Nagsalita naman si Commander Wang Zai na feeling boss daw si Nanding makautos, bakit ayaw daw nito ng may kamera. Sinagot siya ni Chu Xinghe na sumunod na lang sa utos. Samantala sa Central Command, gitnang bahagi ng bansa, na wala daw ang signal nila sa ikapitong depensa. Sinabi ni Supreme Commander na naputol ang pinapanood nilang live stream. Sa isip niya ay dahil ito sa Ipo-Ipo na pinakawalan ng higanteng alien. Natatakot siya baka naubos ang mga batang bayani at natalo ang ikapitong depensa ng bansa. Tatamaan na ng higanteng espada ang ating bida. Biglang lumabas ang Sharingan nito na may kasamang nag-aapoy na nen. Nilabas na ni Nanding ang totoong lakas niya, Azura Mode Hell on Earth. Nagulat ang lahat ng nakakita sa lakas na pinakawalan ni Nanding. Sa salpukan nila nagkaroon ng maraming lamat, yung malaking espada naging mapurol ito. Nakilala ng ating bida ang kalaban nito, isang A-rank na alien, si Titan Blade. Matagal na daw siyang hindi nakakalaban ng malakas kaya nasasabik ito sa laban. Napasabi na lang si Commander Wang Zai ito daw ang misteryosong Azura na pinag-uusapan sa social media, pero nagtataka ito paano daw ito nakagamit ng ipinagbabawal na teknik. Sinagot ni Su Chang na isang doble kara si Nanding, dalawa ang talento nito o higit pa. Paglingon ni Commander Wang Zai ay nagulat ulit siya. Dahil dumating na ang maraming alagang hayop ng ating bida. Kasunod naman ang napakaraming spirito ng bayaning patay. Pinalibutan nila ang higanteng alien. At umatake na ang Han Dynasty sa pangunguna ni Emperador Wu. Hindi naman nagpahuli si Emperador Qin, inutusan niya ang Qin Dynasty na umatake rin. Inutusan ni Nanding ang mga bayani at sundalo na magpahinga muna dahil sila naman ang sasabak sa laban. Nagsimula nang umatras ang mga batang bayani para makapagpahinga. Nagalit na si Titan Blade na higanteng alien, pinahiya daw siya ng ating bida. Hindi tumama ang pag-atake nito kay Nanding. Tinatawanan lang siya ni Nanding, masyado daw itong mabagal sabay gamit ng Azura Berserker. Lalong lumakas si Nanding at bumilis, nagkasugat agad si Titan Blade. Pinaghihiwa niya ito ng sunod-sunod gamit ang Azura Dragon Slayer at Azura Demon Slayer Hell on Earth. At sa wakas natalo na ang higanteng alien na lahat sila kanina ay nagsama-sama tapos galos lang nagawa nila. At dito nagtatapos ang Kabanata 24 hanggang 25. Maraming salamat po sa panonood nyo. Mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Nanding.